makabilang buhay na ang ating superstar? Of course, initial reaction, syempre, surprise. Wala naman tayo nababalitaan kasi naman na may sakit siya. Ano, matagal tayong walang balita kay Ate Guy. But we know that she's okay. Pero syempre, yung unang gising mo kasi sa umaga, biglang ang daming sabak ng mga messages and posts. So, parang ang tagal pang nag-sink in. Right. Juday, you had you had 2 films. Yes, one when I was still 9 years old and one nung dalaga na ako. Okay. What were your fondest memories? Si Ate Guy, hindi mo talaga siya iisipin. Yung ang laking bituin di ba? But once na makasama mo siya sa pelikula, wala, one of the guys talaga siya. Parang doon ko nakita na pwede palang ganito. Kasi barga siya makapag-usap sa crew, she's very down to earth, she's, hindi, pero pag grumolyo ang camera, magugulat ako sa nanggaling. Right. Very professional, no? Very professional. Right. Any chance na na-meet mo si Ate Guy? I've had the privilege of interviewing her muna, and then I got to meet her na finally nung sumama ako sa isang show with Judy Ann and Miss. Sir? Okay. Go ahead. Sorry. Okay. Pero kamusta siya? Ray, kamusta yung meet mo sa kanya doon? Naka-wish Ang impression ko kay Miss Nora was she was so tiny. Yet there was nothing fragile about her. She was so tiny yet she was such a powerful image. I mean, liit niya, nagulat ako. Pero yung dating niya, talagang hindi yung I don't know how to describe it, but I guess when you see her in person, yun talaga eh. There's nothing fragile about her. She was really oozing with confidence, with power, and quiet, there's this quietness about her that surprised me. Hindi kailangan magsalitaw. So, yun, when we had the show in LA, na-witness ko yun, nagta-tiny bubbles siya sa audience. And ako, nahigop kami doon, we were backstage and patakbo kami, joined. So, siya, it was such a privilege to have interviewed her and to have shared backstage moments with her. Miss Juday, acting lesson na nakuha mo kay Ate Guy? Si Ate Guy, hindi kasi siya yung tipo ng artista that would coach you, but she will support you, as in guide you all the way. And then, mararamdaman mo naman kasi siya sa eksena, yun nga yung higop yun yung power niya yung hindi mo kailangan mag-motivate pag si Ate Guy ang ka-eksena mo kasi dadalhin ka talaga niya. Dadalhin ka niya, bibitbitin ka niya, gagabayan ka niya. Ang powerful kasi ng babae, from Direk Lupita Kashiwahara, Miss Nida Blanca. Ako yung pinakabago sa roster. Ako talaga yung... So that alone, overwhelmed na ako sa bigat at laki ng pelikula. Pero never kong naramdaman yun with Ate Guy and with this Miss Nida Blanca. I was really guided properly and doon ko nakita na okay. Ibang klase. Juday, last na lang from me, how do you want Ate Guy to be remembered? I think wala namang kailangan more words para kay Ate Guy. Her name alone stands. Her name alone will be remembered. Her legacy. I think sa lahat naman sa atin, alam natin ang iniwan ni Ate Guy ay ang kahusayan niya sa pag-arte. Lahat naman tayo bilang tao may mga pinagdaanan, di ba? Good and bad. But then again, she remained to be a superstar and to be a true and honest star at that. Marami lang din talagang pinagdaanan, pero nalagpasan. I think, napakalaking example nun na we really have to take care of ourselves, our legacy, and ang laki nang naitaguyod niya. Kumbaga, sabi ko nga doon sa pinost ko, dahil sa kanya, pinalawak niya ang mundo ng industriya ng show business. Pinalawak niya talaga. Gumawa siya ng daan para sa amin na mga hindi talaga yung picture perfect, di ba? Pero yung mga naaabot, nagkaroon ng pangarap ang maraming tao dahil sa kanya. So, I think that alone is her legacy. Juday, salamat natin. Pinangalan din sa parang yung superstar ng Ate Guy. Ano masasabi mo na nagkaroon pa rin ng
alam mo pala ito mga sinasabi, walang pwedeng maging iba pang superstar. Siya lang, si Ate Guy lang talaga. Of course, nakakataba ng puso na may mga ganon, but talagang sinasabi ko, hindi pwede eh. Kasi wala namang makakatapat na sa kasikatan at sa lawak ng narating ni Ate Guy. But of course, hindi naman ako magiging ipokrita at magsisinungaling kung sabihin ko, hindi siya nakakakilig. Diba? Pero niwala sa kalingkingan ni Ate Guy, niwala sa kalingkingan ng narating ko, niwala sa kalingkingan ng narating ni Ate Guy yung trabaho ko. And malayo pa, malayong malayo at feeling ko hindi ko naman mararating yun. I'm just honored and nagpapasalamat ako sa thought na naging parte siya ng karera. Kapalagay mo, no, nung nag-uusap kayo before, may mga feeling ba siya sa'yo o mga payo? When it comes to life, may dumating ba kayo sa puso mo? Wala, ang sinabi lang naman niya nun is, mahirap itong industriyan ko, pero hanggat mabuti at mababa ang loob mo, wala kang magiging mali.